sabi dun sa napanood ko sa dito, if you're going to look for a partner, look for a partner who is willing to to join you with your food trips together, with your to celebrate your celebrate your success together, even it's small things lang, ganyan, tapos small achievements, 'di ba? Ganon. Tapos choose a partner that will stay by your side, supporting you in everything that you do, ganon. Kaso sa sa tao dito, sa case ko kasi, I just chose a partner. Tapos sabi ko na dapat nag-a-align yung values namin. Hindi. Tapos I tried to choose a partner na that that will be happy sa mga achievements ko, ganyan. That will support me, ganyan. Tapos vice versa, that I will support him, ganyan. Kaya lang hindi naman din nangyari yung ganun eh. Parang hindi pala ganun yung nararamdaman niya sa'yo. Is not happy for sa mga achievements mo. He's not really looking forward to see you as as a partner, parang together, ganyan. So parang may regrets, may nag-hold back. 'Di ba, ang hirap ng ganun. Hindi kayo talaga asenso together, or hindi kayo makaka-build ng empire together kapag hindi kayo nag-a-align. Sa feelings pa lang alam nyo na kaagad. The other one is making lots of regrets, tapos hindi mo alam kung ano bang gusto niya talaga sa buhay, di kayo nag-a-align. Tapos ikaw naman ito, hustle ka ng hustle. Parang you're trying to do everything that you can for you to survive, 'di ba? Tapos ang ending, stress ka lang, ikaw na nagtatry ka. Hinihingal ako. Sana this will not be the last. Hindi cutter dyan. Magat pala. Minsan, parang ayoko na lang din isipin kasi it really affects my health. Yung stress na nararamdaman ko, lahat-lahat. Kaya parang sabi ko, sana hindi naman ito yung huling pagkakataon na magsasalita ako dito, no? Kasi ayoko talagang mawala ako na ganun-ganun lang, na hindi ko man lang na-achieve lahat ng mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero nararamdaman ko kasi, ayokong i-manifest, pero parang feeling ko, makakatulog na lang ako na hindi ako magigising. Ganun na lang sana, 'di ba? Ayoko na nung ibang masyadong mendoksay or mga kung ano-ano pang mangyayari. Pero gusto ko na lang, 'di ba? Ayoko nung mahihirapan pa yung mga tao sa paligid. Ba't ba ako napunta sa death? Ang akin lang naman, parang sinasabi ko lang na wala, I've wasted my life and my time, yung mga dekada ko na dapat sana ini-enjoy ko, na Mapairam daw ng pambili. ano ba yan? Nauudlot ako pagsasalita. Minsan may gusto kong ilabas dito, nawawalan ako ng privacy, nanggigigil talaga ako. Yan yung mga reason kung bakit imbis na mawala yung stress ko, lalo ako na-stress dito eh. Ito na nga lang way ko para lang ilabas ko yung nararamdaman ko. Nauudlot pang punyeta. Kakainis. Ayan na, nawala na ako nung sasabihin ko, naggigil na naman ako. Imbes na ito na yung outlet ko para lang ilabas ko yung nararamdaman ko. 'Di ba, naiinis ako, wala akong privacy. Pasok dito, labas, pasok, ganyan. Wala na. Hanggang sa napunta na sa kamatayan yung mga sinasabi ko, naiinis ako. Gusto ko lang talaga, paano ako mabubuhay na mahaba? Ganito yung paligid ko, naiinis ako. Failure sa relationship, wala kang pera, failure sa trabaho, 'di ba? Pero thank you Lord kasi ginigising mo ko everyday.
So I still have time for me to to realign everything. 'Di ba? According to your plan sana. Napapagod na ako. Nai-stress ako sa mga nangyayari sa akin, sa mga nararamdaman ko, sa sakit na nararamdaman ko. Gusto ko lang mag-enjoy sa buhay eh. Pero hindi ko magawa. 'Di ba? Mukha lang akong masaya diyan. Pero pagod na ako. Kasi lahat na lang ng nakaatang sa akin. Hindi ako pwedeng tamarin, hindi ako po pwedeng magreklamo. Hindi rin ako po pwedeng magkaroon ng privacy. Kasi tingnan nyo, mga pabalik-balik katok ng katok dito. Doon na lang hindi na nga ako nakikipag-mingle sa mga friends ko. Magkikita-kita na lang kami. Mga ka-office mates ko, yung mga selective lang na mga friends ko, 'di ba? After work, after shift, wala na. Hindi ko na sila ulit makikita. Makikita ko na sila sa office hours namin, sa banking days namin. Yun na lang. Ito na lang yung outlet ko pagdating sa bahay. Bukod sa naglilinis-linis ako, maglalaba ako at kung ano-ano pa. At i-absorb ko lahat ng mga kung ano-ano sa kanila. Di pa nila ako mapagbigyan kahit konting privacy lang. Kaya nga ako may sariling kwarto, iniinis ako. Sorry na. Pero mas gusto ko na to kaysa naman hindi ko sila nahahawakan or hindi nila ako naririnig. Thankful pa rin ako kay Lord. Kahit na hindi ko na alam talaga kung ano yung nararamdaman ko. Minsan magsispike yung BP ko mataas. Minsan sobrang baba. Lord, bakit naman sa dinami-dami ng tao sa mundo? Bakit ako pa? Ang dami-dami kong gusto pang gawin sa buhay ko. Gusto ko pang makita yung magiging apo ko. Gusto ko pang makasal eh. Gusto ko pa rin makitang ikakasal yung anak ko. Gusto ko pa siyang makitang makagraduate. Gusto ko pang ipasyal yung nanay ko. Marami akong gustong gawin sa buhay ko. Pero nasayang nga yun eh. Like 5 to 6 years of my life na sobrang lonely at sobrang lungkot nang nangyari sa akin. Natrap ako sa isang pagkakataon na hindi ko pinangarap. Diba? Naakala ko sa loob ng na yun, mababago yung yung buhay ko. Pero mas doble pa nun yung nangyari sa akin dun sa previous ko, diba? Dinaig nung 4 na taon, 5 taon yung 2 dekada ng buhay ko. 'Di ba? Mas matindi. Sumabog talaga yung utak ko, pero gusto ko lang matulog. Ayan. Tsaka thank you Lord for all the blessings that you have given us. For protecting my family. Kahit na nahihilo ko, Lord, tanggalin mo lahat ng mga nararamdaman ko ngayon. Yung mga sakit na nararamdaman ko. Yung mga pagiging unwell ko everyday. Gusto kong umiyak, gusto kong i-release lahat ng mga sakit na nararamdaman ko, pero ayoko maapektuhan ako ng gusto. I don't want to stress myself. I-date nyo na ako, please. Gusto kong lumabas, gusto kong umalis. Kaya araw-araw ako nakatawag dito. Kahit na nandito ako sa bahay, nakaayos ako para if in case lang na may magyaya sa akin, go na. 'Di ba? O kaya may bumisita man lang, wala eh. Wala talaga eh. Gusto ko maging masaya. Drama din. Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko makalimot lang kahit minsan lang na napapagod din ako. Tao lang din ako. Ayoko na masyado mag-isip. Masaya naman ako kasi si Lord laging nandiyan dyan. So, happy. Sorry Lord kapag bad mouth ako kanina. Inis lang ako.